ipakilala sa inyo kung ano ang Komisyon sa Wikang Pilipino. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay isang ahensyang pampamahalaan na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Mayroon po kaming tanggapan, isang gusali po, na narito sa J.P. Laurel. Malapit po kami sa Malacanang. Amin pong ipinagmamalaki yan sapagkat meron po kami riyang maliit na opisina at kamakailan lamang ay nagdagdag kami ng isa pang opisina na nasa Harvester Building naman sa Quezon City. Mayroon po naaayon sa Batas Republika 7104 nang kakaroon kami ng 11 komisyoner at sa ngayon ay hindi po ako ito kumpleto kung muli magkakaroon na ng pagkakataon na makakumpleto. Ano ba ang aming ginagawa? Marami po ang aming ginagawa at nais ko pong bigyan diin na hindi lamang po tuwing buwan ng Agosto kami abala. Ang amin pong ahensya ay nagtatrabaho sa pagpapalawig at nagpapaunlad ng wika mula Enero hanggang Disyembre. Ang amin pong unang adhikain ay gumawa ng pananaliksik at dokumentasyon upang maipalaganap ang wikang Pilipino at ang katutubong wika kasama na po ang Filipino Sign Language. Sa ating pong pamamahala, nais kong ipakatpagin na ang ating bisyon ay ang wikang Pilipino ay maging instrumento ng pagkakaisa, ng karunungan at kaunlaran sa bayang Pilipinas. At dahil dito, misyon po namin na maipalaganap ang wikang Pilipino ay dapat maging isang pamantayang wika sa lahat po ng antas ng diskurso. Ibig sabihin, hindi lamang po sa pang-akademiko. Nais po namin mapataas ang antas at maging pang-araw-araw din na gamit. Mahalaga po iyan sa aming adhikain sapagkat sa ngayon po, nakikita namin ang napakalaking hamon ng internet at impluwensya ng mga panyalan. Lalo na ang impluwensya nito sa kabataan. At dahil po riyan, kami po sa komisyon ay nag-desisyon na mayroon po kami 5 haligi ng serbisyong pamilya. Ang mga ito po ay wika saliksik, sekip, sulong, salin, at sino. Iisa-isahin niyo po upang maunawaan din ninyo kung bakit natin ginagawa ang mga pagpaparangal sa sentro ng mga wika at kultura natin sa state universities. Ang saliksik wika po, ito po ay sa mga mag-aaral at mga mananaliksik masyado po silang pamilyar dito. Ginagamit nila ang kalukunan ng aming mga pananaliksik at dokumento bilang basihan ng kanilang mga pananaliksik. At dahil po kami ay nagsisilog din, nagsisilog wika, kami po ang repositoryo ng lahat po ng kalukunan ng mga kaalaman na may kinalaman sa wika. Ang sulong wika, at dito naman po sa ilalim ng programang ito, napapaloob ang mga aktibidades gawain namin upang ipalaganap ang pagmamahal sa wika, ang patuluyang paggamit nito sa lahat po ng advokasya, diskurso, at maging sa mga pag-aaral. Dito po ay
kasali na ang pagbibigay namin ng gawad sa mga sentro ng wika at kultura. Bakit po kami nagtatatag ng sentro ng wika at kultura sa iba't ibang state universities? Sapagkat ang aming pong ahensya ay maliit lang at nangangailangan kami ng tulong ng mga katulad ninyo upang patuloy at pare-pareho po nating pagsamahang itaguyod ang aming mga adhikain. Kasama rin po yan ang ginagawa naming seminar sa korespondensya opisyal, kung saan amin pong tinuturuan at binibigyan ng pagsasanay ang mga kawani ng lokal na pamahalaan maging ang mga pambansang ahensya na nangangailangan. Alam niyo po kasi, ayon po sa EO 335, kailangan po ang mga sulat, dokumento, formularyo, at mga memorandum, maging ang mga pagbatid at mga kontrata, dapat po yung nakasalin sa wikang Pilipino. Ngunit minsan, dahil po sa kakulangan ng mga kaalaman ng ating mga kawani, hindi po nila natutupad ito. At dyan naman po ang mga kaalaman ng ating mga kasamahan dito sa Komisyon sa Wikang Pilipino, amin po yung ipinabahagi. At kapag kayo naman ay nakatupad na sa aming pamantayan, may mga antas po kaming tinitignan, binibigyan po namin kayo ng mga parangal upang kayo ay mahikayat na gamitin lagi ang wikang Filipino o ang inyong katutubong wika para sabay-sabay nating mapangalagaan ang ating wika at hindi ito mapalik. Sa saling wika naman po, ito po siyempre yung mas kilala ninyo. Sapagkat sa katotohanan, kapag nalaman ng mga kaibigan ko kung taga saan ako nagtatrabaho, sasabihin agad sa akin, di ang galing mong usalin. Sapagkat ang akala ng mga tao, kami ay puro pagsasali lang. Ngunit totoo naman po na kami ay talagang nagsasali. Hindi nga lamang po mula sa Ingles, papunta sa Pilipino, kung hindi maging Ingles at sa katutubong wika na inyong nanaisin. Basta lamang po, kaya ng aming ahensya, yan ay aming ginagawa. Ito po ay aking inilahad sa inyo, sapagkat alam ko na ang mga narito ay piling-pili lamang, ngunit lahat kayo ay aming kaibigan. Lahat kayo ay aming kasama, lahat kayo ay aming kapanalig sa adhikain namin na gawin natin mas mataas ang antas ng ating wika. Alam niyo po, sa maikling panahon na ako ang tagapangulo, marami-rami. O sige, sabihin na. Marami na po talaga akong naging panayam. At karaniwan po sa mga tanong sa akin ay mas nakakalungkot. Alam niyo po, isa doon ay sasabihin nila, ano naman po ang pakiramdam ninyo kapag sinasabi ng kabataan na nahiya silang magsalita ng Pilipino kasi medyo mababa po ang pagkakakilala sa kanilang kaalaman. Yan po ay napakalungkot. Lalo na sa katulad namin na sobra ang pagsisikap na itaas ang antas ng pagkakakilala ng mga kabataan sa ating wika. Sinasabi ko nga po nung ako ay bago pa sa komisyon, mga 3 taon na rin po nakaraan. Sinasabi ko po na dito lang yata sa Pilipinas, kailangan mayroon pang komisyon para hikayatin ang mga Pilipino upang magmahal ng sarili nilang wika. Sa ibang bansa po, nagbabayad sila para matuto ng Pilipino. Sa ibang bansa, ang kanilang mga sinasalita ay ang kanilang taal, katutubong wika.
kung nais mo na matuto ng kanilang wika, magbabayad ka rin. Kaya't mahalaga po